Anak, parang awa mo na umuwi ka na. Ang boses ni Don Ricardo Montoya sa kabilang linya ay hindi nag-uutos, hindi galit. Ito ay nagmamakaawa. At iyon ang mas lalong nagpatindig ng balahibo ni Arabella. Hindi siya sanay na marinig ang kanyang amang ganoon, isang taong sanay na nasusunod ang lahat ng gusto sa isang pitik lang ng daliri. Para sa pamilya, Ara. Para sa kumpanya. Para sa lahat ng pinaghirapan natin. Pinatay niya ang tawag. Ibinato niya ang mumurahing cellphone sa ibabaw ng gusgusing kutson na para bang napakainit niyon sa kanyang palad. Humahabol ang kanyang hininga. Sumandal siya sa maruming pader, nararamdaman ang magaspang na semento sa kanyang likod. Ang maliit na kwartong inuupahan niya ay tila humihigpit sa paligid niya, mainit at masikip. Amoy alikabok at lumang kahoy. Sa isang sulok, nakatambak ang damit na suot niya kahapon. Isang mamahaling seda na gown, ngayon ay gusot at may mansa ng putik sa lailayan. Ito ang tanging alaala ng buhay na tinalikuran niya, wala pang 24 na oras ang nakalipas. Ang buhay ng isang prinsesa sa isang palasyo sa Forbes Park. Ang buhay bilang si Arabella Montoya, ang nag-iisang tagapagmana. Ang buhay bilang fiancé ni Marco de Villa. Napapikit siya ng mariin. Ang imahe ng mukha ni Marco, ng ngiti nitong perpekto, ngunit walang kabuhay-buhay, ay biglang sumulpot sa kanyang isipan. Ang paraan ng paghawak nito sa kanyang braso na tila pag-aari siya, ang mga plano nito para sa kanilang iperpektong kinabukasan. Hindi iyon kinabukasan. Iyon ay isang gintong hawla. Hindi. Hindi siya babalik. Kinuha niya ang kanyang pitaka at binilang ang natitirang pera. Sapat lang para sa ilang araw. Ang takot ay muling kumalat sa kanyang dibdib, malamig at mabigat. Sa buong buhay niya, hindi niya kailanman pitroblema ang pera. Ngayon, ang bawat piraso ng papel na hawak niya ang siyang magdidikta kung kakain ba siya o hindi. Kailangan niyang maghanap ng trabaho. Isang lugar kung saan hindi siya mahahanap. Isang lugar kung saan walang nakakakilala sa mga Montoya. At may isang lugar na pumasok sa kanyang isip. Isang lugar na madalas niyang marinig sa mga kwento ng kanilang mga kasambahay. Isang lugar na magulo, maingay at siksikan. Isang lugar na perpekto para magtago. Divisoria. Ang pagbaba niya mula sa jeepney ay tila isang sampal ng katotohanan. Ang ingay ay nakabibingi, busina ng mga sasakyan, sigaw ng mga tindero, tugtog mula sa kung saan-saang pwesto. Ang dami ng tao ay parang isang ilog na walang tigil sa pag-agos, at kailangan niyang makipagsabayan para hindi matangay. Ang amoy ay pinaghalong pawis, usok, hinog na prutas, at ang malansang amoy ng isda. Napatayo lang siya sa gilid ng bangketa, yakap ang kanyang maliit na bag, pakiramdam ay isa siyang dayuhan sa sarili niyang bansa. Ang suot niyang simpleng puting blusa at maong na pantalon, na sa tingin niya ay pangkaraniwan, ay tila sumisigaw ng hindi ako taga rito, sa gitna ng mga taong sanay sa bigat at init ng araw. May mga matang tumitingin sa kanya, mga tingin na mapanuri. Naglakad siya ng walang patutunguhan, nilalabanan ang pagnanasang sumakay muli ng jeep at bumalik sa kwartong iyon. Ngunit anong gagawin niya roon? Maghihintay na maubos ang pera niya? Maghihintay sa isa pang tawag mula sa kanyang ama? Hindi, bulong niya sa sarili, pinapatatag ang loob. Kaya ko to. Dinala siya ng kanyang mga paa sa bahagi ng palengke, kung saan nagkalat ang mga pwesto ng isda. Ang sahig ay basa at maputik. Nakita niya ang mga babaeng abala sa pag-aayos ng mga paninda, mga tumpok ng galunggong, tilapia, at bangus na kumikinang sa ilalim ng bumbilya. Lumapit siya sa isang pwesto na medyo matanda na ang nagbabantay, isang babaeng may malalim na guhit sa mukha dala ng panahon. Aling nita ay ang nakasulat sa isang maliit na karatula. Ah, ma'am, ano pong sa inyo? Sariwa yan, kararating lang, bati nito, umingiti ngunit ang mga mata ay matalas. Ah, excuse me po, nahihiyang sabi ni Ara. Hindi po ako bibili. Magtatanong po sana ako kung kailangan niyo po ng tulong. Nawala ang ngiti ni Aling Nita. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Tulong? Anong klaseng tulong? Mukhang hindi ka naman sanay sa ganitong trabaho, Ineng. Marunong po akong matuto. Mabilis po, pilit ni Ara, nararamdaman ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Kahit anong trabaho po. Maglilinis, magbubuhat kahit ano po. Napabuntong hininga si Aling Nita,
tila naaawa ngunit nagdududa. Sige na nga, subukan mong ayusin yang mga isda sa timbang iyan. Ilipat mo dito sa mesa. Isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Ara. Salamat po. Maraming salamat po. Hinawakan niya ang mabigat na timba na puno ng isda at yelo. Mas mabigat ito kaysa sa inaasahan niya. Nang subukan niyang iangat ito papunta sa mesa, nadulas ang kanyang kamay. Sa isang iglap, ang buong laman ng timba, isda, yelo, at maduming tubig ay bumagsak at kumalat sa sementadong sahig. Bagsak. Tumahimik ang paligid sa kanilang pwesto. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. At pagkatapos ng ilang segundo ng katahimikan, isang malakas na tawanan ang umalingaw-ngaw. Ha ha ha! Ano ba yan, miss? Hindi ka kasi bagay dito. Sayang ang isda. Napatayo si Ara na parang estatwa. Ang kahihiyan ay tila isang mainit na likidong umakyat mula sa kanyang tiyan hanggang sa kanyang mukha. Gusto niyang maglaho. Gusto niyang kainin siya ng lupa. Hay, nako, bata ka, singhal ni Aling Nita, napapakamot sa ulo. Sabi ko na nga ba? Nang akmang yuyuko si Ara para pulutin ang mga isda, isang boses ng lalaki ang pumigil sa lahat. Isang boses na pagod at bahagyang may inis. Miss, mukhang hindi ito ang lugar para sayo. Napatingala si Ara. Nakatayo sa harap niya ang isang lalaki. Ang balat nito ay maitim dahil sa sikat ng araw. Ang mga braso ay matipuno at kitang-kita ang mga ugat dahil sa pagbubuhat. Nakasuot ito ng sando na basang-basa ng pawis at shorts na kupas na. May hawak siyang dalawang malalaking sako ng yelo sa balikat. Ang mga mata niya, nang magtama ang kanilang paningin, ay walang emosyon, pagod lang at may bahid ng pangungutya. Sa halip na umiyak o tumakbo, isang bagay sa loob ni Ara ang nagmamatigas. Ayaw niyang bigyan sila ng satisfaksyon na makita siyang talunan. Yumuko siya at nagsimulang pulutin ang mga madulas na isda, isa-isa, gamit ang kanyang mga kamay na hindi sanay sa dumi. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ng lalaki. Ang pangungutya ay napalitan ng bahagyang pagtataka. Nagbaba ito ng tingin sa mga kamay ni Ara, malilinis at may manicure, ngayon ay nababahira ng kaliskis at putik. Nagpakawala ito ng isang malalim na buntong hininga, ang tunog ng isang taong sumusuko. Ibinaba nito ang mga sako ng yelo sa gilid. Walang imik, yumuko rin ito at nagsimulang tulungan siyang magpulot, mas mabilis at mas sanay. Hindi sila nag-usap. Tanging ang tunog lang ng mga isdang inilalagay pabalik sa timba ang maririnig. Nang matapos sila, tumayo ang lalaki at tumingin kay Aling Nita. Ako na ang bahala rito, Aling Nita. Huwag niyo nang pag-initan ang ulo. Pagkatapos ay tumingin ito sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ara ang isang bagay maliban sa inis sa mga mata nito. Hindi awa. Siguro pag-unawa. Sa susunod, kung hindi mo kaya, huwag mong pilitin, sabi lang nito bago buhatin muli ang mga sako at naglakad paalis, na wala sa siksikan ng mga tao. Naiwan si Ara na nakatayo, amoy malansa at basang-basa ang damit. Ngunit sa gitna ng kahihiyan, may isang maliit na piraso ng determinasyon na nabuo sa loob niya. Tumingin siya kay Aling Nita, na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may bagong ekspresyon. Hindi na ito galit kundi puno ng pag-usisa. Lumapit ito sa kanya, ipinagpagan ang dumi sa kanyang balikat, at nagsalita sa isang boses na mas mahinahon na. Sino ka ba talagang bata ka at bakit ka nagtatago? Sa buong maghapon, hindi maalis sa isipan ni Ricardo ang babaeng iyon. Ara. Iyon daw ang pangalan niya, ayon kay Aling Nita. Isang pangalang simple, ngunit parang hindi bagay sa kilos at pananalita niya. Mula sa pwesto niya kung saan siya naghihintay ng mga magpapabuhat, palihim niyang pinagmamasdan ang dalaga. Nagulat siya na nandoon pa rin ito. Matapos ang nakakahiyang eksena kaninang umaga, inakala niyang tatakbo na ito pa uwi, iiyak sa kanyang air-conditioned na kwarto. Pero hindi. Nandoon siya, nakatayo sa likod ni Aling Nita, pilit na ginagaya ang bawat galaw nito. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Rico. Mga mayayaman. Para sa kanila, ang kahirapan ay isang laro, isang adventure. Kapag napagod na, uuwi lang sila sa kanilang mga mansyon. Samantalang para sa mga taong tulad niya, ang bawat araw sa palengke ay isang pakikipaglaban para mabuhay. Ang bawat patak ng pawis, ang bawat bigat na pinapasa niya sa kanyang likod, ay may katumbas na gamot para sa kanyang ina,
na pagkain para sa kanyang mga kapatid. Nakita niya kung paano itinuro ni Aling Nita kay Ara ang paggamit ng kutsilyo para kaliskisan ang isda. Ang mga kamay ni Ara, na halatang hindi pa nakakahawak ng kahit anong magaspang sa buong buhay nito, ay nanginginig. Ilang beses itong muntik na masugatan. Napailing na lang si Rico. Sayang sa oras. Isang pabigat. Maya-maya pa, may isang mamimiling lumapit. Si Aling Nita ay may inaasikaso kaya si Ara ang humarap. Magkano ang galunggong? Tanong ng Ale. 180 po ang kilo, ma'am, sagot ni Ara. Ang boses ay magalang at malumanay. Ano? Ang mahal naman. Sa kabila, 170 lang. Gawin mo ng 150 at kukunin ko na lahat to, sabi ng Ale, itinuturo ang halos 2 kilong isda. Nakita ni Rico ang pag-aalinlangan sa mukha ni Ara. Lumingon ito kay Aling Nita, pero abala ito sa pagtutuos ng benta sa isa pang suki. Humarap muli si Ara sa Ale, ang mukha ay halatang hindi alam ang gagawin. Sige na, Ineng. Para mabilis, pangulit ng Ale. At sa huli, dahil sa pagnanais na makabenta at sa hiya, tumango si Ara. Sige po. Napailing si Rico habang pinapanood niyang ibalot ni Ara ang isda at tanggapin ang bayad. Lugi. Alam niya na ang puhunan lang sa isdang iyon ay nasa 160 bawat kilo. Hindi lang siya walang kinita, nalugi pa siya. Isang leksyon na natututunan sa mahirap na paraan sa palengke. Ang babaeng ito, sa sobrang yaman siguro, ay hindi alam ang halaga ng bawat sentimo. Biglang nagring ang kanyang luma at gasgas ng cellphone. Kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa. Elena! Ang nakababatang kapatid niya. Agad niyang sinagot. Hello, kuya. Boses pa lang ng kapatid niya, alam na niya. May problema. Oh, Elena, bakit? Tanong niya, lumayo ng kaunti sa ingay. Kuya, inuubo na naman kasi si nanay. Kanina pa masama ang pakiramdam. Sabi niya, ubos na raw yung gamot niya sa hika, narinig niya ang pag-aalala sa boses nito. Automatikong kumuyom ang panga ni Rico. Ang pagod sa kanyang katawan ay tila nadagdagan ng bigat. Ganon ba? Sige, huwag kayong mag-alala. Magpapadala ako mamaya pagkaremit ko. Ipaalala mo kay nanay na inumin agad, ha? Opo, kuya. Salamat. Mag-iingat ka dyan. Kayo rin, sabi niya bago ibaba ang tawag. Napabuntong hininga siya ng malalim. Tumingin siya sa kalangitan na natatakpan ng mga yero at trapal ng palengke. Minsan, parang ang bigat-bigat ng lahat. Ang bawat sentimo ay kailangan. Kaya siya naiinis sa mga taong tulad ni Ara na naglalaro lang. Para sa kanya, ang 10 pisong lugi nito kanina ay katumbas na ng pamasahe. Lumipas ang mga oras. Ang sikat ng araw ay nagsimula ng humina at ang init sa loob ng palengke ay unti-unti nang nababawasan. Ang ilog ng mga tao ay paunti na rin ng paunti. Tapos na ang pinakamatinding oras ng trabaho. Habang nag-aayos siya ng mga gamit, muli niyang sinulyapan ang pwesto ni Aling Nita. Nagliligpit na rin sila. Pero napansin niyang wala na si Ara sa tabi nito. Iglinibot niya ang kanyang paningin at nakita niya ito, nakaupo sa isang mababang bangko sa isang medyo tagong sulok, malayo sa mga ilaw. Nakatungo ito, ang mga balikat ay bahagyang nakakuba. Nakatingin ito sa sarili niyang mga kamay na nakapatong sa kanyang mga tuhod. Mula sa kinatatayuan ni Rico, nakita niyang may maliit na hiwa sa isa sa mga daliri nito, malamang mula sa kutsilyo kanina. At pagkatapos, nakita niya ang isang bagay na nagpatigil sa kanya. Ang pagyanig ng mga balikat nito. Isang butil ng luha ang pumatak sa kamay nito, sinundan ng isa pa. Hindi ito humihikbi ng malakas. Tahimik lang itong umiiyak, tila ba ayaw nitong may makarinig. Umiiyak ito dahil sa pagod, sa sakit, sa kahihiyan, sa lahat ng bigat na dala ng unang araw niya sa impyernong iyon. Biglang nawala ang lahat ng inis at pagdududa sa dibdib ni Rico. Ang nakikita niya ngayon ay hindi isang mayaman na babaeng naglalaro. Ang nakikita niya ay isang taong nasasaktan at mag-isa. Isang pakiramdam na alam niya. Naglakad siya papunta sa isang maliit na tindahan at bumili ng isang boteng tubig at isang pirasong band-aid. Walang salita, lumapit siya sa kinaupuan nito. Hindi siya napansin ni Ara hanggang sa tumayo siya mismo sa harap nito.
Nag-angat ito ng tingin, ang mga mata ay namumugto at puno ng gulat. Mabilis nitong pinunasan ang mga luha. Hindi nagsalita si Rico. Inilahad lang niya ang boteng tubig at ang band-aid. Nag-aalangan itong tumingin sa kanya, tapos sa mga bagay na inaabot niya. Dahan-dahan, kinuha nito ang mga iyon mula sa kanyang kamay. Ang magaspang niyang balat ay saglit na dumampi sa malambot nitong palad. Salamat, bulong nito, ang boses ay paos. Tumango lang si Rico. Akma na siyang tatalikod nang biglang may tumunog. Isang maingay at sintonadong ringtone mula sa bag ni Ara. Kinuha nito ang cellphone, isang mumurahing modelo na halatang bago. Ngunit nang makita nito ang screen, biglang nagbago ang itsura nito. Ang lungkot sa kanyang mukha ay napalitan ng purong takot. Namutla siya, at ang kamay niyang may hawak sa cellphone ay nagsimulang manginig. Nakatitig lang ito sa screen, sa numerong hindi nakarehistro na tumatawag, na para bang isang ahas na handa siyang tuklawin anumang oras. Hindi niya ito sinasagot. Hindi niya rin ito pinapatay. Nakita ni Rico ang matinding pagkasindak sa mga mata nito, at naunawaan niya, ang babaeng ito ay hindi lang naglalaro. Nagtatago siya. At kung sino man ang tumatawag, iyon ang taong tinatakasan niya. Ang bawat ring ng cellphone ay parang isang martilyo na pumupukpok sa kanyang sentido. Nakatitig lang si Ara sa screen, sa mga numerong hindi niya kilala pero alam na alam niya kung kanino galing. Ang takot na naramdaman niya sa kwarto kaninang umaga ay bumalik ng may doble pang tindi. Nakatayo pa rin sa harap niya ang lalaking kargador. Rico. Narinig niya ang pangalan nito nang tawagin siya ni Aling Nita. Nakita niya ang pagtataka sa mga mata nito habang pinapanood ang kanyang reaksyon. Ang awa na nakita niya kanina ay napalitan ng panibagong pagdududa. Sa wakas, namatay ang tawag at ang katahimikan na pumalit ay mas nakakabingi pa. Nanginginig pa rin ang kanyang kamay nang ibulsa niya ang telepono. Salamat dito, sabi niya, itinaas ng bahagya ang bote ng tubig at band-aid, pilit nang humingiti para itago ang lahat. Kailangan ko nang umuwi. Hindi siya sumagot. Tumango lang ito at tinalikuran na siya. Habang pinapanood niya itong maglakad palayo, ang malapad na likod nito ay tila isang pader na naghihiwalay sa kanilang dalawa. Isa siyang estranghero dito. Isang problema. At kailangan niyang panatilihin iyon. Nang gabing iyon, hindi siya nakatulog. Bawat anino sa kanyang kwarto ay tila nagiging anino ni Marco. Bawat ingay mula sa labas ay tila yabag ng mga tauhan ng kanyang ama. Ang kalayaan na inaasam niya ay may kasamang takot na hindi niya inasahan. Kinabukasan, bumalik siya sa palengke. Sa kabila ng takot, mas malakas ang determinasyon niyang huwag sumuko. Nang makita siya ni Aling Nita, isang ngiti ang sumilay sa labi nito. "O, bumalik ka," sabi nito. "Akala ko nadala ka na kahapon." "Hindi po," sagot ni Ara, mas matatag na ngayon. Ang araw na iyon ay bahagyang mas magaan. Alam na niya kung paano hawakan ang kutsilyo. Alam na niya kung paano mag-ayos ng paninda. At nang may tumawad muli, tumingin muna siya kay Aling Nita, na umiling lang. Natuto siyang magsabi ng hindi po, ma'am, yan na po ang huling presyo. Mula sa malayo, nakikita niya si Rico. Abala ito sa pagbubuhat, sa pakikipag-usap sa ibang mga kargador. Paminsan-minsan, nagtatama ang kanilang mga mata. Walang ngiti, walang bati. Isang tingin lang na hindi niya mabasa. Ngunit hindi na ito kasing lamig ng kahapon. Sa kalagitnaan ng maghapon, habang nag-aabot siya ng sukli sa isang mamimili, isang malaking kahon ng isda ang kailangang ilipat. Sinubukan nitong buhatin ng isa sa mga katulong ni Aling Nita pero hindi kinaya. "Rico," sigaw ni Aling Nita. "Tulungan mo nga kami dito." Lumapit si Rico, pinunasan ang pawis sa kanyang noo gamit ang likod ng kanyang kamay. Walang kahirap-hirap, binuhat niya ang kahon na parang wala lang itong laman. Habang dumadaan siya sa likod ni Ara, ang braso nito ay bahagyang sumagi sa kanyang braso. Naramdaman ni Ara ang init ng balat nito, ang tigas ng mga kalamnan. Isang kakaibang kuryente ang gumapang sa kanyang buong katawan, isang bagay na hindi niya pa naramdaman kailanman. Napahinto siya sa kanyang ginagawa. Nang mailapag ni Rico ang kahon, nagtama muli ang kanilang paningin. Sa pagkakataong iyon, may nakita siyang kakaiba. Isang mabilis na kislap. At pagkatapos, tumalikod na ito at bumalik sa kanyang pwesto. Nagsimulang maging isang ritual ang mga sumunod na araw.
Gigising siya sa kanyang maliit na kwarto, pupunta sa palengke, magtatrabaho sa ilalim ng tingin ni Aling Nita, at palihim na susulyap kay Rico. Nagkakaroon sila ng maliliit na interaksyon, isang tango, isang pag-abot ng bagay, isang saglit na pagtatama ng mga mata. Unti-unti ang pader sa pagitan nila ay nababawasan. Nagsimula siyang ituro sa kanya ang mga bagay-bagay. "Huwag mong hawakan ng ganyan," sabi nito isang araw. Nang makitang nahihirapan siyang magtali ng plastic bag, kinuha nito ang kanyang kamay at itinama ang hawak niya. Dapat mabilis ang ikot. Ganito. Ang magaspang niyang mga daliri ay humawak sa kanyang mga daliri. Muli naramdaman ni Ara ang kuryenteng iyon. "Salamat," sabi niya, hindi makatingin ang diretsyo. Isang hapon, habang nag-aayos sila ng paninda, muling tumawag ang numero. Sa pagkakataong ito, sinagot niya. "Anak ti. Pa, tigilan niyo na to," putol niya, ang boses ay pabulong ngunit mariin. "Hindi mo naiintindihan, Arabella. Nasa panganib ang lahat ng meron tayo." Si Marco nagbabanta siya. Kailangan kanyang pakasalan. Kung hindi, babagsak ang kumpanya. "Hayaan niyong bumagsak," halos pasigaw na sabi ni Ara. "Hindi ako magpapakasal sa kanya. Umuwi ka na, parang awa mo na di." Pinatay niya ang tawag. Nang mag-angat siya ng tingin, nakatingin sa kanya si Rico, ang mukha ay puno ng pag-aalala. "Okay ka lang?" tanong nito, ang unang buong pangungusap na sinabi nito sa kanya sa loob ng ilang araw. Tumango lang siya, hindi makapagsalita dahil sa buhol sa kanyang lalamunan. Samantala, sa isang malamig at maluwag na opisina sa Makati, nakaupo si Marco de Villa sa kanyang leather na silya. Sa harap niya ay isang private investigator. "Ano na? Nahanap niya na ba siya?" tanong ni Marco, ang boses ay kalmado ngunit may pahiwatig ng panganib. "Sir, malawak po ang Maynila," sabi ng investigador. "Pero ayon po sa huling trace namin sa cellphone ng ama niya, ang mga tawag ay nagmumula sa area ng Tondo at Binondo." Kinuha ni Marco ang isang ballpen at itinuktok ito sa lamesa. "Divisoria. Quiapo. Tondo, mga lugar ng daga." Tumayo siya at tumingin sa bintana, tanaw ang buong syudad. Gusto niyang maglaro ng mahirap-hirapan? Fine. I-deploy niyo lahat ng tao niyo. Magtanong-tanong kayo sa mga lugar na iyan. Magpakita kayo ng litrato niya. Hanapin ninyo siya. Kahit saang butas pa siya ng daga nagtatago. Tumango ang investigador at umalis. Naiwan si Marco na nakatingin sa kawalan. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "You can't run from me, Arabella. You are mine." Kinabukasan, sa palengke, isang lalaking nakapormal na damit at sapatos na katad, isang taong halatang hindi nababagay sa lugar, ang lumapit sa pwesto ni Aling Nita. Hindi niya pinansin si Ara. "Magandang umaga po," sabi nito kay Aling Nita, nagpapakita ng isang magalang na ngiti. "Nagtatanong-tanong lang po. May nakita po ba kayong isang dalaga na ganito ang itsura? Bago lang po dito sa lugar. Medyo mukhang naliligaw." Itinaas nito ang isang cellphone at ipinakita ang isang litrato. Litrato ni Arabella Montoya, nakangiti, kuha noong kanyang debut. Nanigas si Ara sa kanyang kinatatayuan. Ang dugo ay tila umakyat lahat sa kanyang ulo, at ang ingay ng palengke ay biglang humina at naging isang ugong na lang sa kanyang tainga. "Ito na. Nahuli na nila ako." Nakita niya ang pagkunot ng noo ni Aling Nita habang tinititigan ang litrato, pagkatapos ay ang pag-angat ng mga mata nito, dahan-dahang bumabaling sa direksyon niya. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Hinihintay niyang ituro siya ni Aling Nita. Hinihintay niya ang katapusan ng kanyang panandaliang kalayaan. Napapikit siya, handa nang harapin ang hindi maiiwasan. Ngunit bago pa man makapagsalita si Aling Nita, isang kamay ang biglang humawak sa kanyang braso, isang hawak na mahigpit ngunit hindi masakit. "Ara, halika dali. Tulungan mo ako sa mga sako sa likod." Nagulat siya sa biglaang boses. Si Rico. Hinihila na siya nito palayo, palusot sa mga tao at mga paninda. Ang puso ni Ara ay dumadagundong sa kanyang dibdib, pinaghalong takot at pagkalito. "Teka, saan tayo pupunta?" bulong niya, halos hindi makahinga. "Basta sumunod ka lang. Huwag kang lilingon," mariing sabi ni Rico, hindi binibitawan ang kanyang braso.
Patuloy sila sa mabilis na paglakad, paliko-liko sa masisikip na eskinita ng palengke, mga lugar na hindi pa napupuntahan ni Ara. Dinala siya nito sa likurang bahagi, kung saan nakatambak ang mga walang lamang kahon at sako, at ang amoy ay masangsang dahil sa basurahan. Itinago siya nito sa likod ng isang mataas na tumpok ng mga styrofoam box. Dito ka lang, utos nito. Huwag kang aalis. Huwag kang gagawa ng ingay. Nakatitig lang si Ara sa kanya, ang mga matain ng lalaki. Bakit mo to ginagawa? Isang saglit na katahimikan ang namagitan sa kanila. Tinitigan siya ni Rico, ang mga mata nito ay seryoso. Dahil nakita ko ang takot sa mukha mo. At ayokong makita kang kinaladkad ng mga taong yan. Pagkasabi noon, mabilis itong tumalikod at bumalik sa daan, iniwan si Ara na nanginginig sa kanyang pinagtataguan. Hindi niya maintindihan. Bakit siya tinutulungan ng isang taong halos hindi niya kilala? Bakit ito nakikialam sa gulo niya? Mula sa kanyang pinagtataguan, narinig niya ang boses ni Rico na bumalik sa pwesto ni Aling Nita. O, Aling Nita, may problema ba? May naghahanap dito sa isang babae sa litrato, sagot ni Aling Nita, ang boses ay maingat. Ganon ba? Nasaan na? Tanong ni Rico. Ayun, kausap naman si Mang Tonyo, sagot ni Aling Nita. Kamukha niya, ano? Yung nasa litrato. Kamukha ni Ara. Narinig ni Ara ang buntong hininga ni Rico. Pinsan ko po yun, Aling Nita, sabi nito, ang boses ay kalmado at kapanipaniwala. Si Ara. Tumakas sa probinsya. May problema sa pamilya. Kaya nagtatago. Katahimikan. Pagkatapos ay ang boses ni Aling Nita. Ganon ba? CJ. Walang nakita, walang narinig. Napasandal si Ara sa pader, napahawak sa kanyang dibdib. Isang kasinungalingan. Nagsinungaling si Rico para sa kanya. Inilagay nito ang sarili sa alanganin para protektahan siya. Ilang minuto pa, nasa pakiramdam niya ay ilang oras, bumalik si Rico. Wala na siya, sabi nito. Pero babalik yon. At magtatanong-tanong pa sa iba. Hindi makapagsalita si Ara. Ang pasasalamat ay bumara sa kanyang lalamunan. Tumingin lang siya sa lalaking nasa harap niya, isang kargador na pawisan at marumi, ngunit sa mga sandaling iyon, siya ang pinakamatapang at pinakamabait na taong nakilala niya. Bakit? Yun lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tumingin si Rico sa malayo, tila may malalim na iniisip. Dahil lahat tayo may tinatakasan. Pagkatapos ay tumingin itong muli sa kanya, at sa pagkakataong ito, ang pader sa pagitan nila ay tuluyan ng gumuho. Huwag kang mag-alala. Hanggat nandito ka, hindi kita pababayaan. At sa kauna-unahang pagkakataon mula nang tumakas siya, naramdaman ni Ara ang isang bagay na mas malakas kaysa sa takot. Pag-asa. Ngunit sa di kalayuan, ang lalaking nakapormal ay may kinakausap sa telepono. Negative, sir. Mukhang wala siya sa area. Pero may isang kargador na medyo kahina-hinala. Ipapaimbestiga ko rin. Hindi alam ni Ricardo kung anong pumasok sa isip niya. Pagkatapos niyang sabihin kay Aling Nita na pinsan niya si Ara, parang may kung anong bigat ang nabunot sa kanyang dibdib nang makita niyang naniwala ito. Ngunit kasabay niyon ay ang pagpasok ng kaba. Pinsan! Saan niya nakuha iyon? Ni hindi niya alam ang apelyido ng babae. Bumalik siya sa taguan nila sa likod. Nakasandal pa rin si Ara sa pader, maputla at nanginginig. Ang imahe niya ay malayo sa babaeng mayaman at maarte na una niyang inakala. Ang nasa harap niya ngayon ay isang taong takot na takot, at sa isang iglap, naunawaan niya kung bakit niya ginawa iyon. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa isang ugat na hindi niya maipaliwanag, isang pagnanasang protektahan ito. Wala na siya, sabi niya, sinubukang gawing kalmado ang kanyang boses. Pero babalik yon. At magtatanong-tanong pa sa iba. Tumingin ito sa kanya, ang mga matay puno ng mga tanong na hindi masabi. Bakit? Bulong nito. Napabuntong hininga si Rico. Tumingin siya sa mga kahon sa paligid nila, sa dumi, sa buong kaguluhan ng palengke. Dahil lahat tayo may tinatakasan. At sa pagsabi niya noon, naisip niya ang sarili niyang mga problema, ang sakit ng kanyang ina, ang kahirapan, ang pakiramdam na wala siyang magawa. Nang bumalik sila sa pwesto, ang tensyon ay ramdam na ramdam.
Si Aling Nita ay hindi na nagtatanong, ngunit ang mga tingin nito ay puno ng kahulugan. Ang ibang mga tindera ay pasulyap-sulyap din, nagbubulungan. Naging sentro sila ng atensyon. Kumain ka na ba? Biglang tanong ni Rico kay Ara, para basagin ang katahimikan. Umiling ito. Hindi pa. Halika. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Naglakad na siya at lumingon lang para siguraduhing nakasunod ito. Nag-aalangan man, sumunod nga si Ara. Dinala niya ito sa isang maliit na karinderya sa gilid ng palengke, isang lugar na maingay, masikip at amoy bawang at prinitong isda. Ito ang mundo niya. Umupo sila sa isang maliit na mesang kahoy. Umorder si Rico ng 2 plato ng kanin at adobong manok. Inaasahan niyang mandidiri si Ara sa lugar o magrereklamo sa pagkain. Ngunit nagkamali siya. Nang dumating ang pagkain, nagsimula itong kumain. Hindi maarte, hindi mabagal. Kumain ito na parang isang taong gutom na ninamnam ang bawat subo. Pinanood niya ito at unti-unting gumuho ang huling piraso ng kanyang pagkiling. Hindi ito ang babaeng mayaman na nasa isip niya. Siya si Ara, isang babaeng tumatakas, isang babaeng nasasaktan, isang babaeng marunong makontento sa isang plato ng adobo. Salamat ulit, Rico, sabi nito sa kalagitnaan ng kanilang pagkain. Ang boses ay puno ng sinseridad. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung anong nangyari sa akin kanina. Nagkibit balikat lang si Rico. Wala ayun. Basta sa susunod, mag-iingat ka. Bakit mo sinabing pinsan mo ako? Natigilan siya sa tanong. Iyon ang unang pumasok sa isip ko, amin niya. Para tigilan ka na nila ng tanong. Tumango ito, tila naiintindihan. Pasensya na, nadamay ka pa sa gulo ko. Ano bang gulo yan? Hindi niya napigilan ang sarili. Kailangan niyang malaman kahit kaunti. Nag-aalangan itong tumingin sa kanya. Nakita niya ang pagtatalo sa mga mata nito. Sa huli, huminga ito ng malalim. May problema sa pamilya. Pinipilit nila ako sa isang bagay na hindi ko gusto. Isang bagay na parang magiging kulungan ko habang buhay. Kaya umalis ako. Simple ang paliwanag, walang detalye, ngunit sapat na para kay Rico. Ang salitang kulungan ay tumatak sa kanya. Ikaw, tanong ni Ara, ibinabalik sa kanya ang usapan. Ano ang tinatakasan mo? Nagulat si Rico sa tanong. Walang sinuman ang nagtanong sa kanya niyan. Para sa lahat, si Rico ay si Rico, ang kargador na malakas, na kayang pasanin ang lahat. Ngunit ang babaeng ito, na ilang araw pa lang niyang kilala, ay nakita ang bigat sa likod ng kanyang mga balikat. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nagsalita siya tungkol dito sa ibang tao. Hindi ako tumatakas, simula niya, ang boses ay bahagyang bumaba. Lumuluwas ako. Ang nanay ko, nasa Batangas. May sakit siya sa baga. Matagal na. Kailangan niya ng mga gamot, ng check-up. Kaya ako nandito. Nag-iipon ako. Ang pangarap ko, madala ko siya dito sa Maynila, maipasok sa magandang ospital. Habang nagsasalita siya, nakatitig lang si Ara sa kanya. Ang mga mata nito ay hindi nagpapakita ng awa, kundi ng malalim na pag-unawa. Walang salita, ngunit sa tingin nito, naramdaman ni Rico na naiintindihan siya. Sana gumaling na siya, sabi ni Ara, ang boses ay malumanay. Sigurado akong proud na proud siya sa iyo. Isang bagay sa sinseridad ng mga salita nito, sa lambot ng kanyang tingin, ang tila humaplo sa pagod na puso ni Rico. At nang hindi niya namamalayan, isang bagay na matagal nang hindi nangyayari ang nangyari. Ngumiti siya. Hindi isang pilit na ngiti, hindi isang mapait na ngiti. Isang tunay, tapat na ngiti na nagmula sa loob, na umabot hanggang sa kanyang mga mata. Nagulat maging siya sa sarili niya. Nakita niya ang bahagyang panlalaki ng mga mata ni Ara, na sinundan ng isang nahihiyang ngiti rin mula dito. Sa sandaling iyon, sa gitna ng maingay at magulong karinderya, tila huminto ang mundo nila. Wala ang palengke. Wala ang mga humahabol kay Ara. Wala ang sakit ng kanyang ina. Mayroon lang silang dalawa, nagkakaintindihan sa kabila ng kanilang magkaibang mundo. Nang matapos silang kumain, sabay silang naglakad pabalik sa pwesto. Mas magaan ang pakiramdam, mas magaan ang mga hakbang. Ang takot at pagdududa ay napalitan ng isang bagong damdamin, isang mainit at komportableng pakiramdam ng tiwala.
Ngunit ang mga sandaling iyon ay madaling binasag ng katotohanan. Pagdating nila sa pwesto, agad silang sinalubong ni Aling Nita. Ang mukha nito ay seryoso. Ara, sabi nito, ang boses ay mahina. Bakit po, Aling Nita? May iniabot si Aling Nita na isang maliit na piraso ng makapal na papel. May nagpapabigay nito sa'yo kanina. Kaalis lang. Isang magarang lalaki na nakakotse. Hinahanap ka. Kinuha ni Ara ang papel. Isa iyong business card. Napatingin din si Rico. Nakasulat sa malinaw at eleganteng letra. Marco Y. Villa. C. De Villa Holdings Inc. Nakita ni Rico kung paano bumalik ang takot sa mga mata ni Ara. Ang kulay sa mukha nito ay biglang nawala. Ang ngiti na ibinigay nito sa kanya kanina ay tuluyan ng nabura, na parang hindi kailanman umiral. Ang piraso ng papel sa kamay ni Ara ay tila may sariling bigat, isang angkla na humihila sa kanya pabalik sa madilim na tubig na kanyang tinatakasan. Marco Y. Villa. Ang pangalan ay nakaukit sa makapal na papel, ngunit sa isipan ni Ara, ito ay isang bakal na nagbabaga, handang tatakan ang kanyang balat. Celio. De Villa Holdings Inc. Ang mga titulo ay mga pader na muling itinayo sa pagitan niya at ng simpleng mundo na sinusubukan niyang yakapin. Ang ngiti na ibinigay sa kanya ni Rico sa karinderya, ang init ng pag-asang naramdaman niya, lahat iyon ay biglang nanlamig at naging yelo sa kanyang mga ugat. Nawala ang kulay sa kanyang mukha. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay, at sa isang mabilis na kilos, kinuyom niya ang kanyang palad, nilukot ang business card, hanggang sa ito'y maging isang maliit at walang hugis na piraso ng basura. Sino raw siya? Narinig niyang tanong ni Rico kay Aling Nita, ang boses nito ay puno ng pag-aalala. Hindi ko alam, iho. Naka-Amerikana, magara ang kotse. Ibinigay lang yan at umalis din agad, sagot ni Aling Nita, ang tingin ay nakay Ara. Nahanap niya ako. Alam na niya kung nasaan ako. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa kanyang isip. Ang panandaliang kapayapaan ay isang ilusyon lamang. Ang Divisoria ay hindi isang ligtas na lugar, isa lang itong pansamantalang taguan. At ngayon tapos na ang laro. Ang unang bumalik sa kanya ay ang instinct, tumakbo. Kailangan ko nang umalis, sabi niya, ang boses ay halos hindi marinig. Tumingin siya kay Aling Nita, pagkatapos ay kay Rico. Ang pasasalamat at pagsisisi ay naghalo sa kanyang dibdib. Pasensya na po sa abala. Maraming salamat sa lahat. Hindi na niya hinintay ang kanilang sagot. Mabilis siyang tumalikod, handang takbuhin ang daan palayo, kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang mahalaga ay makaalis. Ang mahalaga ay ilayo ang panganib sa mga taong ito na nagpakita sa kanya ng kabaitan. Ara, teka. Naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang siko. Si Rico. Pinigilan siya nito. Bitiwan mo ako, sabi ni Ara, hindi lumilingon, takot na baka makita nito ang luha na namumuo sa kanyang mga mata. Rico, kailangan kong umalis. Mapapahamak kayo dahil sa akin. Hindi mo naiintindihan. Kung ganon, ipaintindi mo sa akin, mariing sabi ni Rico. Pinihit siya nito paharap sa kanya. Ngayon, nakikita na nito ang kanyang mukha, ang takot, ang desperasyon. Saan ka pupunta? Tatakbo ka na lang ba palagi? Wala akong pagpipilian, sigaw niya, ang boses ay basag. Ang taong yan hindi siya titigil hanggat hindi niya ako nakukuha. Hinawakan ni Rico ang kanyang mga balikat. Ang mga kamay nito ay magaspang at malakas, ngunit ang hawak nito ay hindi masakit. Ito ay nagbibigay ng kapanatagan. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata, ang sarili nitong mga mata ay puno ng determinasyon na hindi pa niya nakikita dati. Huwag kang umalis, sabi nito, ang boses ay mahinahon ngunit may bigat. Nangako ako, di ba? Kahit sino pa ang humahabol sa'yo, nandito ako. Hindi kita pababayaan. Ang mga salitang iyon ay parang isang alon na humampas sa pader ng kanyang takot. Sa isang saglit, gusto niyang maniwala. Gusto niyang kumapit sa pangakong iyon. Ngunit kasabay ng pag-asa ay ang matinding kirot ng konsensya. Nagsisinungaling ako sa kanya. Pinoprotektahan niya si Ara, ang pinsan niyang taga-probinsya. Kamumuhian niya si Arabella Montoya. Kamumuhian niya ang anak ng taong marahil ay isa sa mga kinasusuklaman niya. Ang kabaitan ni Rico ay isang bagay na hindi siya karapat-dapat.
Yumuko si Ara, hindi makatingin. Hindi mo dapat ginagawa to. Bakit hindi? Tanong ni Rico. Dahil ba magkaiba tayo ng mundo? Dahil ba sa tingin mo hindi kita kayang protektahan? Ara, ang tapang, hindi nasusukat sa pera. Nandito yan. Itinuro nito ang kanyang dibdib. Hayaan mo akong tulungan ka. Naiwan siyang walang masabi. Ang sinseridad sa boses ni Rico ay hindi maikakaila. Sa mga sandaling iyon, sa gitna ng palengke, sa ilalim ng tingin ng mga tsismosa, gumawa siya ng desisyon. Hindi na siya tatakbo. Kahit sa araw na ito lang, haharapin niya ang bukas sa tabi ng lalaking ito. Tumango siya, isang maliit na tango na halos hindi makita. Ngunit nakita iyon ni Rico. At sapat na iyon. Samantala, sa kabilang dulo ng syudad, ang malamig na hangin mula sa air conditioner ay bumabalot sa opisina ni Marco de Villa. Nakatayo siya sa harap ng malaking bintanang salamin, hawak ang kanyang telepono. Anong ibig mong sabihin na nakatakas? Tanong niya, ang boses ay delikadong kalmado. Sir, positibo na nandoon siya sa Divisoria, sabi ng investigador sa kabilang linya. Pero bago pa namin malapitan, may isang kargador na humila sa kanya. Nawala sila sa paningin namin. Mukhang may tumutulong sa kanya. Isang ugat ang umumbok sa sentido ni Marco. Isang kargador. Isang hamak na kargador ang humahadlang sa kanya. Ang ideya ay parehong nakakatawa at nakakainsulto. Fine, sabi ni Marco, ang boses ay nagyelo. Kung ayaw niyang makuha sa santong dasalan, daanin natin sa santong paspasan. Binaba niya ang tawag sa investigador at nagdial ng panibagong numero. Matapos ang ilang ring, isang pamilyar na boses ng matandang lalaki ang sumagot. Don Ricardo. Marco, iho. May balita na ba? Ang boses ni Don Ricardo Montoya ay pagod at puno ng pag-aalala. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa labi ni Marco. Mayroon, tito. At hindi maganda. Ang anak ninyo ay tila nag-enjoy sa kanyang paglalaro sa putikan kasama ang mga daga sa Divisoria. Marco, parang awa mo na. Tapos na ako sa pakiusap, tito, putol ni Marco, ang paggalang sa kanyang boses ay tuluyan ng nawala, napalitan ng purong pagbabanta. Find your daughter. Dalhin niyo siya sa akin sa loob ng 24 na oras. Pero paano? Hindi ko problema kung paano, singhal ni Marco. Hanapin ninyo ang anak ninyo, tito. Or our deal is off and I might just remembered few things about your factory in Batangas. Sa kabilang linya, isang nakabibinging katahimikan ang sumagot. Ang tanging maririnig ay ang mabigat na paghinga ng ama ni Ara. Binaba ni Marco ang telepono, ang ngiti sa kanyang labi ay mas lumawak. Humarap siyang muli sa bintana, pinanood ang mga ilaw ng syudad. Ang laro ay nagbago. Hindi na niya kailangang habulin si Ara. Ang sarili nitong ama ang gagawa niyon para sa kanya. Kinabukasan, ang hangin sa palengke ay tila mas mabigat. Alam ni Ricardo na dahil lang iyon sa kanyang isipan. Pagkatapos ng pag-uusap nila kahapon, isang bagong responsibilidad ang sumibol sa kanyang dibdib. Hindi na lang siya basta kargador. Siya na ngayon ang tagapagtanggol ni Ara. Isang ideya na parehong nakakatakot at nagbibigay sa kanya ng kakaibang lakas. Sinubukan nilang maging normal. Nagtrabaho si Ara sa pwesto ni Aling Nita. Nagbuhat si Rico ng mga sako ng yelo at mga kahon ng gulay. Ngunit sa bawat anino na gumagalaw, sa bawat bagong mukha na dadaan, hindi nila maiwasang kabahan. Ang mga mata ni Ara ay laging malikot, laging nagmamasid. Ang mga mata naman ni Rico ay laging nakabantay sa kanya. Mukhang kailangan mo na ng bagong cellphone, sabi ni Rico nang makita niyang tinititigan na naman ni Ara ang kanyang telepono, na para bang isang bombang sasabog anumang oras. Iyong walang makakatrace. Tumingin ito sa kanya, isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi. Kahit anong tago ko, mahahanap at mahahanap pa rin nila ako. Hindi hanggat nandito ako, sagot niya, mas para sa sarili niya kaysa para kay Ara. Sa gitna ng abalang hapon, habang nag-aayos si Ara ng mga tumpok ng tilapia, ang pinakakinatatakutan nilang sandali ay dumating. Hindi sa anyo ng isang investigador na nakapormal, kundi sa anyo ng isang lalaking hindi maikakailang nabibilang sa ibang mundo. Nakasuot ito ng mamahaling puting polo shirt na walang kahit isang gusot, slacks na perpekto ang pagkakaplansa,
at mga sapatos na katad na kumikinang kahit sa maduming sahig ng palengke. Ang buhok nito ay maayos na nakasandal, at ang relo sa kanyang pulso ay mas mahal pa siguro sa lahat ng paninda sa pwesto ni Aling Nita. Naglalakad dito sa gitna ng palengke na para bang pag-aari niya ang lugar. Ang mga mata ay hindi lumilingod sa mga hamak na tindera, diretso lang ang tingin sa isang direksyon, kay Ara. Naramdaman ni Rico ang panlalamig ng kanyang sikmura. Ara, tawag niya, mahina ngunit apurahan. Ngunit huli na. Lumingon si Ara at ang mukha nito ay natigilan. Ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang pisngi. Isang malamig at pamilyar na boses ang bumasag sa ingay ng palengke. Arabella. I finally found you. Si Marco de Villa. Nakatayo ito ilang hakbang lang mula sa kanila, isang ngiti ang nasa labi, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang ngiti ng isang mga ngasong natagpuan na ang kanyang biktima. Napaatras si Ara, bumangga sa mesang kinalalagyan ng mga isda. Automatikong humakbang si Rico paharap, itinago si Ara sa kanyang likod. Ang katawan niya, nasanay sa bigat at pagod, ay naging isang pader sa pagitan ni Ara at ng lalaking ito. Sino ka? Tanong ni Rico, ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Tumingin si Marco sa kanya, mula ulo hanggang paa, na para bang isa siyang ipis na dapat tapakan. Isang mapanuyang tawa ang kumawala sa mga labi nito. At sino ka naman para magtanong? Umalis ka sa daan ko, kargador. Kukunin ko lang ang pag-aari ko. Sinubukan nitong lagpasan si Rico para abutin si Ara, ngunit hinarangan niya ulit ang daan. Hindi siya pag-aari ng kahit sino. Rico, huwag, narinig niyang bulong ni Ara mula sa kanyang likod, ang boses ay nanginginig. Umalis na tayo. Aalis kayo. Saan kayo pupunta? Tanong ni Marco, ang ngiti ay nawala na, napalitan ng inis. Arabella, tama na ang paglalaro. Uwi na tayo. Hinawakan nito ang braso ni Ara. Sa isang iglap, kumulo ang dugo ni Rico. Mabilis niyang tinabig ang kamay ni Marco palayo kay Ara. Bitiwan mo siya, sigaw niya. Ang sigaw ay umalingaw-ngaw. Ang mga tao sa paligid, mga tindera, mga mamimili, ibang mga kargador, ay napahinto. Lahat ng mata ay nasa kanila na. Naging entablado ang munting pwesto ni Aling Nita. Ang mukha ni Marco ay nagdilim sa galit. Tinitigan niya si Rico na para bang hindi makapaniwala na may isang hamak na tulad niya na nangahas na hawakan siya. Hindi mo ba alam kung sino ang kinakalaban mo? Sabi ni Marco, ang boses ay nag-ielo. Hindi ako interesado, sagot ni Rico, nakatayo pa rin sa harap ni Ara. Ang alam ko lang, ayaw niyang sumama sa'yo. Isang nakakakilabot na ngiti ang muling gumuhit sa labi ni Marco. Tumingin ito kay Rico pagkatapos ay sa naguguluhang mga mukha ng mga tao sa paligid. At pagkatapos, ibinato nito ang bomba. Talaga? Bakit hindi natin tanungin ang mga kapitbahay mo kung bakit ayaw niyang sumama sa akin? Sabi ni Marco, ang boses ay malakas para marinig ng lahat. Hindi niyo ba alam kung sino siya? Lumingon si Marco kay Rico, ang mga mata ay nanlilisik sa tagumpay. Ang babaeng pinoprotektahan mo ang pinsan mo ay si Arabella Montoya. Parang isang kidlat na tumama ang pangalan. Montoya. Ang pangalan sa mga gusali sa Makati. Ang pangalan sa mga balita. Ang pangalan ng isa sa pinakamayamang pamilya sa Pilipinas. Ang pangalan na kinasusuklaman ni Rico mula pa sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Siya ang nag-iisang tagapagmana ng Montoya Corporation. Patuloy ni Marco, ninamnam ang bawat salita, ang bawat pagbabago sa ekspresyon ng mukha ni Rico. Ang fiance ko. At ikaw, hamak na kargador, ano ka sa tingin mo para humadlang sa amin? Naramdaman ni Rico na parang huminto ang kanyang mundo. Ang lahat ng ingay ay nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang pangalang iyon. Montoya. Dahan-dahan siyang lumingon kay Ara. Nakatingin ito sa kanya, ang mga matay basang-basa ng luha, ang mukha'y puno ng pagsusumamo. Hindi ito umiling. Hindi ito tumanggi. Ang kanyang katahimikan ay ang pinakamasakit na pag-amin. Lahat ay nag-ugnay sa kanyang isipan. Ang mamahaling damit noong unang araw. Ang malambot na mga kamay. Ang takot sa mga tumatawag. Ang pagiging ignorante sa halaga ng pera. Lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan. Ang babaeng pitrotektahan niya. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya.
Ang babaeng nagsimulang magpatibok muli ng kanyang manhid na puso ay anak ng mga taong dahilan ng paghihirap ng kanyang pamilya. Isang Montoya. Naramdaman niya ang tingin ng lahat ng tao sa kanya. Ang kanilang awa. Ang kanilang pangungutya. Siya, si Ricardo Santos, ang naging tanga. Ang naging laruan ng isang mayamang babaeng naglalaro ng mahirap-hirapan. Gumuho ang pader na itinayo niya sa paligid ni Ara. Gumuho ang tiwalang ibinigay niya. Ang init na naramdaman niya sa karinderya ay naging isang malamig at matalim na yelo na tumusok sa kanyang puso. Napaatras siya ng isang hakbang. Pagkatapos ay isa pa. Malayo kay Ara. Malayo sa kasinungalingan nito. Rico, magpapaliwanag ako. Umiiyak na sabi ni Ara. Ngunit ang tanging nakikita niya ngayon ay hindi si Ara, ang babaeng umiiyak, kundi si Arabella Montoya, ang prinsesa. At sa pagitan nila ay isang pader na hindi kayang tibagin, isang pader na gawa sa pera, kapangyarihan, at ang dugot pawis ng mga taong tulad niya. Tinalikuran niya ito. Walang salita. Naglakad siya palayo, bawat hakbang ay parang may tinik. Narinig niya ang tawag ni Ara sa kanyang pangalan. Narinig niya ang mga bulungan ng mga tao. Ngunit hindi siya lumingon. Nagpatuloy lang siya sa paglakad, nawala sa siksikan ng mga tao, dala-dala ang bigat ng isang katotohanang mas masakit pa sa kahit anong bigat na napasa na niya. Nang makalayo siya, naramdaman niyang nag-vibrate ang telepono sa kanyang bulsa. Hindi niya ito pinansin. Ngunit nang makarating siya sa isang tahimik na sulok, kinuha niya ito. Isang text mula sa kapatid niya. Kuya, si nanay. Dinala namin sa ospital. Nahihirapan na naman siyang huminga. Kasabay noon, ang telepono ni Ara, na naiwan sa gitna ng kaguluhan, ay umilaw.